magdugay ka mo ra maghapon o sangko ka sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Magdugay ta o madali sangko ta sa mao nga pagpamati sa pulong sa Dios. Kini usahay ang atong pamamati kanang gitawag nga kung di ka maayo magkabati, mahimo nga ang pulong sa Ginoo mawala na siya. Pauli ka nga wala kay nakuha sa mga pulong sa Ginoo. Pero maayo nga kung natin makuha, mamati kita tungod kay ang Biblia, ang mamati daw kaangay siya sa nagapatindog sa ilang balay sa ibabaw sa bato. Okay? Ang panahon na uyugon siya sa tino, uyugon siya sa baha kapag di yun siya napunta. Kaya napunta lang siya sa gitawag ng bato. Now, yung anak at kinabuhi, mamati na pag-ayon. Kaya mianghin magtabihin at mamati na sa mga pulong sa Diyos. At tinatawag mo kaya ang tagagang panahon sa manong atong manugsulti, Pastor. Ngayon, tumayo po tayo lahat mga kapatid. Ipakita po sa atin na tayo po ay pinagpala ng Panginoon dahil tayo po ay malalakas sa umagang ito. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos mga kapatid, alin mas mahalaga, pananamit o sa buhay. Pinakamalaga sa lahat ang buhay mga kapatid. Dahil kung wala po tayong kalakasan ngayon, malamang hindi po tayo nakarating sa bahay ng ating Panginoon. Kaya samantalahin po natin mga kapatid, sapagkat wala na po pinaka-the-best na pwede po natin maialay sa ating Panginoon kundi yung ating mga sarili. Kaya ang ating mga sarili, kailangan meron po tayong baon mga kapatid. Ano po ba yung ating baon? Para kalulugdan po tayo ng ating Panginoon. Yung sinabi po mga kapatid sa Hebrews 13 mga kapatid, by him therefore, let us offer the sacrifice of praise continually. That is the fruit of our lips, giving thanks towards His name. Sa mga tuwid, ang ating pong baon mga kapatid, hallelujah! I don't believe na wala ni isa sa atin na wala pong baon ganito. Ang sabi ng Biblia na ang ating pong pagpupuri mga kapatid nagmumula sa ating mga labi. Amen? Nagmumula sa ating mga labi. Yan po mga kapatid ang pinaka-the best na offering natin sa ating Panginoon. Yung ating pagpupuri. Bakit mga kapatid? Printed letters, it is by human voice alone that can make the dead letter live. Kaya nga, ang tao mga kapatid, tayo ang tao lamang, very fluent mga kapatid, mag-alay ng pagpupuri sa Panginoon. Loud and clear yung ating pagpupuri dahil nakakapagsalita tayo ng maayos. Amen? Nakakasigaw tayo ng maayos. Kaya iyang pagpupuri na yan mga kapatid, yan po ang living sacrifice natin na talaga namang kinagigiliwan, talagang kumbaga sa kinasasabi ka ng Panginoon. Palakpakan po natin sa inyo. Praise God, ang ating po mga kamay, bilang pagpupuri sa ating Panginoon, sapagkat sabi nga, ang ating mga pagpupuri, dapat ito po ay mamutawi sa ating mga labi. Hallelujah. Praise God. Yan po mga kapatid ang dahilan kung bakit tayo naririto. Hindi lamang tayo narito mga kapatid para makinig ng salita ng Diyos. Dapat mag-cooperate po tayo, sama-sama po tayo mag-alay ng pagpupuri sa ating Panginoon. Dahil we are created to worship God. Amen. Hallelujah. Amen. Kami po ay nagmamakaamo. Papakumbaba, Panginoon, sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Dahil sa ganang amin, wala pa talaga kami magagawa. Ngunit kung kami po yung gagamitin at tutulungan, bibigyan ng wisdom and knowledge, meron po kami maihandog sa inyo na pagpupuri, Panginoon. Yung mga anak na naririto, Lord, batid niyo po, Panginoon, kung ano po ang pangangailangan at ang desires
ng kanilang mga puso. Kaya nasa inyo po, Panginoon, ang kasagutan ng lahat ng ito. Salamat po sa iyong anointing. Salamat po, lalong-lalo na sa iyong mga salita. Dahil ang iyong mga salita ay buhay, mabisa, at makapangyarihan. Madaling kumilala sa mga haka ng puso at mga kasuksukan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na ito po ay inihintulad sa two-edged sword, matalas pa sa tapat ng may dalawang talim. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. In Jesus' name. One more time, sama-sama natin tayo. Hallelujah! Amen. Makakaupo na po ang lahat, mga kapatid. Praise God. Amen. Ang ating pong message mula po sa salita ng Diyos taken from the book of Matthew chapter 7, verses 7, 8, 9, 10, and 11. Hallelujah! Dapat ang message po natin mula sa salita ng Diyos. Meron pa bang hihigit sa salita ng Diyos? Wala na po. Because the Word of God purified 7 times. Kahit hindi na ito buklatin. Hallelujah. Ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, dinalisay ika-7 beses. Wow! ika-7 beses dinalisay ang kanyang mga salita. Kaya walang kaduda-duda, mga kapatid. Wala na kahit kapiting na marumi na nakahalo dito. Dahil ito po ay dinalisay ng lubusan. Hallelujah! Ang mga salita ng Diyos, sabi nga sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ang mga salita ng Diyos, ito po ay ilawan sa ating mga paa at iwanan sa ating mga landas. Marami pong mga benepisyo o pakinabang ang mga salita ng Diyos. Dahil ayon po kay Salmista David, mga kapatid, Thy word that I hid in my heart. Thy word that I hid in my heart, that I might not sin against thee. So, ang mga salita ng Diyos na ating pong iimbok, ingatan sa ating mga puso, mga kapatid, meron pong napakalaking pakinabang yan sa ating espiritual na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Dahil ito po, mga kapatid, ang tanging paraan, mayroon pong bisa mula sa salita ng Diyos, mga kapatid, para pigilin, para hindi ka matablang ng kamandag ng kasalanan. Hallelujah. Pag iningatan mo ang salita ng Diyos, sabi na-quote natin kanina, mga kapatid, ito po ang paraan para huwag kang magkasala laban sa Kanya. Kaya, mga kapatid, kailangan talaga natin ang salita ng Diyos. Amen. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao, yan po, mga kapatid, ang ating pong ikang advantage bilang mga mananampalataya sapagkat tayo po ay kumakain ng salita ng Diyos. Ang mga taong nasa labas, mga kapatid, bibihira lamang sila nakakatikim ng salita ng Diyos. Pero ang mga anak ng Diyos, yan po, mga kapatid, regularly, alam natin, mga kapatid, na kung wala ang mga salita ng Diyos, dahan-dahan mamamatay. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya, mga kapatid, ikaw ko yung Matthew chapter 7 na binanggit ko kanina. Noong nakaraang linggo, puro salita ng Diyos ang ganda eh. Hindi na tayo ang problema. Hindi yung galing sa internet at kung ano-ano pa mga research. Oo, maganda naman yan, mga kapatid. Pero wala nang mas gaganda pa sa salita ng Diyos. Kasi ang importante lang kasi, mga kapatid, meron kang paniniwala
na ang mga salita ng Diyos ay totoo. Na ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, ay mabisa. May kapangyarihan. Hallelujah. Kapag ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, ina-absorb lamang natin. Talagang ikanananam natin. Talagang kumbaga sa ano, hatak-hatakan yung salita ng Diyos. Kumbaga sa ano, bawat hain mula sa hapag ng ating Panginoon, mga kapatid, ang doon yung tinatawag na appetite. Everybody say praise the Lord. Yan ang problema kasi. Kahit napakarami punuin pa ng salita ng Diyos, mga kapatid, walang appetite, wala kang nutrients mula sa salita ng Diyos. Wala, hindi mga kapatid, nakinabang ng yung spiritual. Kaya nga katulad na po sa pagkain literal. Kahit ang sarap ng pagkain, mga kapatid, pero wala kang gana, anong mangyayari? Hindi mo pansinin yun. Kaya nga may kasabihan, you can buy food, but not appetite. Dahil ang appetite, mga kapatid, kaloob ng Diyos yan. Kaya malaking pasasalamat kung meron pa tayong panglasa, mga kapatid. Kaya kung meron tayong panglasa sa pagkain, lahat ng kanihahain dyan, pwede natin matitikman. Hallelujah. Kaya nga, importante na kumain tayo ng salita ng Diyos at importante rin ang appetite mula sa salita ng Diyos. Dahil kahit anong dami ng salita ng Diyos, mga kapatid, kung walang appetite, andiyan kayo, nakikinig kayo dyan, mas maganda pa yung cellphone nyo. Nakikinig kayo dyan kung ano-ano ang mga ginagawa nyo. Dahil wala naghana. Hindi naman kayo na-excite, mga kapatid. Pero kaya nga po, mula sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo, mga kapatid, na ang sekreto para magkaroon tayo ng appetite. Maniwala tayo sa sabi ng salita ng Diyos. Lahat po ba tayo naniniwala? Amen. Amen. Now, Matthew chapter 7, verse 7. Very familiar verses ito, mga kapatid. Pero bibigyan natin ng buhay. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kung sabayan natin ang gana, mga kapatid, amen, ma-appreciate natin ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Ano ang sabi, mga kapatid? Ask, and it shall be given you. Wow. Now, sino ba? Tanungin natin muna. Saan ba yan galing ang salitang yan? Sino bang pinagbulan niyan? Hello? Gusto kong ipabatid sa lahat na ang aking binabanggit ngayon mula sa bibig ng Diyos. Hello? Ang aking binabanggit ngayon ay mula sa bibig ng Diyos. At kung mula sa bibig ng Diyos, mga kapatid, what a privilege we are naman. Bakit? Ay, alam nyo, pag magsalita ang Diyos, mga kapatid, pinag-uusapan natin Diyos. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Eh ngayon, mga kapatid, gusto kong i-calculate natin sa ating mga kaisipan na kailangan lakipan natin ng pananampalataya. Lakipan natin ng pananampalataya para ang dating, mga kapatid, na inyong naririnig, hindi po galing sa tao, galing sa Diyos. Dahil ang binabanggit po natin ngayon ay mula sa salita ng Diyos. Amen. Napakapala daw, mga kapatid, kung ikay kausapin ng Diyos. Dahil ang unang panahon, mga kapatid, piling-pili. Hindi po lahat kinakausap ng Diyos. Meron lamang mga natatagong tao na kinakausap ng Diyos. Pero hindi ba ganito nalalaman, mga kapatid?
Kaya kailangan talaga ang pananampalataya. Kung meron lamang tayong pananampalataya, napakaswerte naman natin. 66 books. Ang liters more than 3 million liters, mga kapatid. Ang tanging salita ng Diyos. Right, amen. Noong araw, mga kapatid, ilan lang ang nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero sa ating panahon ngayon, bakit? Ang dating, mga kapatid, parang tinatako na lang, parang nilalagay na lang kung saan. Hindi mo pinahalagahan ang salita ng Diyos. Bakit? Walang kalakip na pananampalataya. Right. Kaya mula sa mga oras na ito, mga kapatid, kung lakipan natin ang pananampalataya na ang bawat nakasulat sa 66 books na ito ay bawat salita ng Diyos ay kulang, mga kapatid. Walang manampalataya na hindi lalago. Walang manampalataya na hindi magkaroon ng kabigatan. Walang manampalataya na hindi maging spiritual. Wala. Dahil noong unang panahon, sa pamamagitan ng kulog, nagsasalita ng Diyos. Pero halos mamamatay ang tao. Gusto nila kasi magsalita ng Diyos. Nagsalita ng Diyos sa lindol. Nagsalita ng Diyos sa kulog. Nabibigay kami, mamamatay kami sa tinig ng Diyos. Moses, pakiusap. Sa'yo na lang makipagsalitaan ng Diyos, wag na kami. Pero sa ating panahon, Right, amen. sayang. Biblia. The Bible walks the ways in all the worlds with familiar feet and enters land after lands to find its own everywhere. It has learned to speak in hundreds of languages to the heart of man. It comes into the palace to tell the monarchs that he is a servant of the Most High, and into the cottage to assure the peasant that he is a son of God. Children, listen to the stories with wonder and delight, and wise men ponder them as the parables of life. It has a word of comfort for the time of period, a word of peace for a word of peace for the time of period, a word of comfort for the time of calamity, and a word of light for the hour of darkness. Wala na pong may dahilan ang mga tao, mga kapatid, sapagkat ang mga salita ng Diyos, it has learned to speak in hundreds of languages to the hearts of men. Paano pang may dahilan ng tao? Dahil sinisikap, mga kapatid, sa ating panahon ako po pwede. Lahat ng salit-saling, lahat ng tao sa buong daigdig, mga kapatid, mapakinggan ang salita ng Diyos. Why? Because this is the last sign that the coming of the Lord is near, and the scatter of the kingdom shall be preached into the world, then the end shall come. Tayo yan? Huwag na ipangaral ng tao. Yung mga, kung ano-ano mga rumors, wars, lahat ng rumors, ay yan ang katapusan. Pero, dapat, mga kapatid, matauhan tayo, magising na po tayo sa katotohanan kapag ang salita ng Diyos saan ang sulok ng daigdig. Marami kasi mga ethnic, mga kapatid, sari-sari mga lingwahe, hindi mo unawa, karami-raming ba't ibang uri ng lingwahe. Nag-originate kasi ito sa Tower of Babel, pero hindi natin ikukuha niya. Doon talaga nag-originate yan, mga kapatid. Yang ibang lingwahe, doon yan nagsimula. Pero para wala pang madahilan ang tao pagdating ng araw, mga kapatid, nababalik ang ating Panginoon. Sabi nga, lahat ng wika, lahat ng bansa, wala nang maidahilan dahil narinig na lang salita ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya, mga kapatid, apat lang na, just imagine,
namumblema tayo, paano ba gumawa ng outline? Paano ba mag-message? Naalaala ko ang lady, superintendent natin, si Pastor Degas. Maraming namumblema, ano na kayong i-message ko? Wala na akong maisip pa na mensahe. Naku po, sabi ng ating superintendent, sabi ng ating superintendent, hindi niyo ba nakita yung Biblia niyo? Hallelujah. Magbasa lang kayo 4, 5, isang chapter o ilan, puro salita ng Diyos yan. Amen. Ang kailangan lamang mga kapatid, may kalakip na pananampalataya. Amen. Ang kailangan lamang may anointing mula sa Panginoon. Dahil, alam niyo po, ang salita ng Diyos, purified 7 times. Dinalisay na yan. Hindi na natin sasabihin na pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Pinagpala na talaga ng tayo ang dapat pagpalain. Hindi ang salita ng Diyos. Dahil pinagpala yan without question. Sabi nga, our standard for making decisions and forming ideas is the Word of God. Why? Purified 7 times. Wala ka nang pwedeng idadagdag yan. Amen? Katulad niya. Banggitin ko lamang mga kapatid, Matthew chapter 7, verses 7, 8, 9, 10, 11. Aba, kahit maghapon na tayo dito. Hindi dapat ganun. Problema pa ba tayo? Problema lang kung walang kalakip na pananampalataya. Katulad sa sinabi ng Panginoon, una, dinigest natin, inabsorb natin. Sino bang nagsalita? Magtanong muna tayo. Basta lang basahin mo, ano nangyari? Naunawaan mo? Anong dating sa'yo? Wala. Parang lumix. Pero, binanggit natin ka, and it shall be given you. Sino nagsalita? Mismo ang ating Panginoon. Very comforting words ito mga kapatid. Nakakawala ng stress ito. Nakakapagbigay ng pag-asa ito. Amen. Sino nagsalita? Ang Panginoon. Anong sinabi niya? Magbigay kayo. At kayo'y bibigyan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi naman natin pwedeng bigyan ng Panginoon. Kanya ang langit at ang lupa. Lahat ng bagay kanya. Hindi mo na pwedeng bigyan ng Panginoon. Hello? Amen. Pero bakit sinabi magbigay kayo? At kayo'y bibigyan. Hello? Amen. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng ating Panginoon, laki pa natin ng gawa. Amen. Laki pa natin ng gawa. Hallelujah. May give me? Walang give you? Pero give you, walang give you. Now, hallelujah, sa hirap ng buhay ngayon mga kapatid, makarinig ka nito, itong mga salita ng Panginoon. Amen. Magbigay ka. Ano ibigay mo sa Panginoon? Ibigay mo yung matatapat ng pagpupuri, mga kapatid. Magtataka ka, may milagro gagawin ng Diyos sa iyo. Pag pumunta ka ng bahay, simbahan mga kapatid. Wala ka nang ibang iniisip. Paano ko kaya nag-press ang Panginoon? Paano ko kaya napasaya ang Panginoon? Iyan ang number 1 mga kapatid. Kaya ang first priority, purpose, natin why we are come together Amen. to worship God. Right. Amen. Praise the Lord. Hindi mga kapatid, mali kasi. Pag hindi lang nagugustuhan, pag hindi lang na-bless sa mga tumatayo dito, mga kapatid, umiiba na ang espiritu. Umiiba na ang espiritu. Kung sino iba ng espiritu. Hindi mo ba alam na ikaw na pa rito to worship God? Amen. Wala na, hindi yan. Hindi yan. Ikaw ang gagana. Talagang tonto
tuwang-tuwa ako, revive na revive ako. Talagang, tuwang-tuwa ako. Talagang, gusto ko na magsimba dahil, ang ganda ng preaching, ang ganda ng kuha. Aba, hindi yan immature yan kaisipan mga kapatid. Right. Hindi mo naunawaan kung bakit ka na parito. Amen. Not to please you, not to please anybody, but to please God. Amen. Not to worship somebody, but to worship God. Amen. Nakuha ba natin? Amen. Amen. Kasi nawawala na tayo ng gana magsimba. Hindi naman magaling yung preaching. Pagkatapos, umawit si Tunago pa. Ano? Kahit si Tunago nag-worship siya sa Diyos. Amen. Tayo na. Hallelujah. Hindi tayo pinagpala. Siya ang pinagpala. Dahil nag-offer siya ng worship sa Panginoon. Dahil yun naman talaga ang dahilan kung bakit tayo narito. Amen. Kaya nga maraming tao mga kapatid, hindi na nawiwili magsimba. Hindi na kasi pag may magaling na speaker, pag may bisita, excited. Pasto sa lahot, subo. Ay, klaro. Puro lang panalangin sa baba. Sinong lugi? Hindi natin naunawaan ang dahilan kasi. Ang dahilan kung bakit to worship ka, hindi naman to worship me, not to worship yourself, not to please somebody, not to please anybody, to please God. Bakit? Hindi ka nagugustuhan ng karamihan. Nagtatalon-talon ka, ay naka-worship ka sa Diyos. Aba, ikaw'y panalo, ikaw ang mapalad. Sa lahat ng pumunta, ikaw ang naging mapalad. Dahil naman ang Espiritu ng Panginoon. Hallelujah, ang ating Panginoon. Ito kasi mga kapatid, ito lang ha. Ito kasi ang i-calculate natin. Ilagay natin sa puso natin. Once na pumunta tayo sa bahay ng Panginoon, to worship God. Amen. Wala na! Worship God. Ang ganda nga, mga kapatid. Dahil to worship God. Pagdating mo dyan, luhod ka dyan, Panginoon. Ikaw na magsarili ka na. Self-service. Amen. Hindi na yung instruction ng gaba. Luhod na tayo, manalangin na tayo. Hindi. Pag nakuha ko itong lesson na ito, mga kapatid, na parito pala tayo to worship God. Aba! Hallelujah! Gagawa talaga. Gagawa ka ng paraan mga kapatid, by all means, paano ko kaya ma-please ang Panginoon na, magpakumbaba ako sa Panginoon, nanonood ako sa Panginoon, kahit ano nang ginagawa, luhod ka, wala, kasi ako yung motive mo mga kapatid, gusto ko lang makamtat, mahipo ako ng Panginoon, hallelujah, gusto ko, kung ako may nagkulang nagkasala, katawarin ako ng Panginoon, maramdaman ko pagpapatawaran ko, mga kapatid, ang linggo mo ay pinakamasarap na linggo. Amen. Pinakawal hindi mga kapatid na wala naman akong ibibigay na hindi naman maganda ang suko. Ako si sister, si brother, talaga ako nag-bless. Talaga naman, nawawala ang concentration ko. Ang mga kapatid, nasa laman ka, Amen. karnal ka, hindi mo nakuha ang dahilan. Palakpakan natin. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, ask and it shall be given to you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open. Ito ang sagot ng Panginoon ngayon. Mga kapatid, kailangan mag-effort kasi tayo. Ang gusto ng Panginoon, mag-effort tayo. Amen? Amen. Hindi lang mga kapatid na nakarating tayo dito. Nakarating tayo, maupo. Routine ng mga kapatid, pang ritual na ang nangyayari. Pagkalinggo, mga alas 10, tama-tama. So leader na, makaupo na ako. Ayan ang nakukuhaan na. Basta, be great and favor. Alam mo naman si Pastor Salah. Masyado maunawain ka. Late ka man, basta dumating. Good na yan. Pero mga kapatid, nag-usapan natin to worship God. Amen. Not to please me, not to please someone else or anybody. Amen? Amen. Ngayon mga kapatid, tingnan nyo. Isang verse na lang, matatapos na tayo. Sagot lang ng Panginoon. Nag-effort na tayo. Mga kapatid, magbigay ka. Binigay na natin yung pinaka-the best offering natin na pagpupuri. Panginoon, wala akong pamasahe lang ito. Wala pa, never mind.
Never mind, pamasahe. Wala kang dalang baon. Ay, never mind. Amen? Walang ano man dyan. Ang importante mga kapatid, nakarating ka sa bahay Amen. ng Panginoon para sa isambahin mo, para sa ikasalamatan mo. Yan ang effort mo! Magbigay ka! Amen. Binigay mo ang panahon mo. Binigay mo yung pinaka-the best mo, yung puso mo, yung isip mo, mga kapatid. Pag naramdaman ng Panginoon, mga kapatid, Amen? Amen. Kasi alam niya kasi, iniisip mo pala, alam mo na, Noy. Amen. Yung iniisip mo, Hallelujah. iniisip pa lang natin. Wala pang nga natin nasabi. Sabi na ko na, alam kong Amen. nagsasabihin mo. Kaya anong gagawin natin? Magbigay! Effort ka ibig sabihin. Right. Pasayahin mo ang Panginoon. Amen. Nagdatuwa ang Panginoon sa atin. Ito na ang Matthew chapter 7 verse 8 na tayo. Hallelujah. Ang sabi niya mga kapatid, for everyone, eto na! Galing ang sagot ng Panginoon. For everyone that asketh, receive it. Sabi ng Panginoon, wow, mga anak, huwag kang ma-depress, huwag kang ma-stress. Hallelujah. Ito na. Iko-comfort na tayo ng Panginoon ngayon. Iko-comfort na tayo ng Panginoon. No, hindi na tayo ma-stress mga kapatid. Dahil may sagot siya. Di ba? Ang sabi niya, magbigay ka, ikaw bibigyan. Ano yun? Seek and you shall find. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong at kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Tama? Amen. Ito ang sagot naman ng Panginoon. Nag-effort na tayo. Nag-usapan na natin. Ginawa na natin. Yung pwede natin gawin. Hindi naman ang Diyos sumihiling kasi sa atin yung wala sa atin. Amen. Hindi niya na nire-required yun. Bakit siya maghanap? Tayo mga kapatid, masyado mapaghanap kung wala. Masyado yung hinahanap natin yung wala. Kung ano yung meron. Ano meron? Huwag na tayo, may-stress ka lang. Kung ano yung meron, ay pagtyagaan. Ang yung wala, ay huwag mo nang hanapin. Kaya nai-stress ang tao. Amen? Amen. Pero mga kapatid, eto ngayon, dahil nakita ng Panginoon yung attitude mo, yung motive mo mga kapatid, wow, ito ang hinahanap ko ng mga anak ng Diyos. Kasi sa Matthew chapter 4, verses 23 and 24, dumarating ang oras, di ba? Dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama. Sapagkat ang Ama ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. Anong hinahanap ng Ama? Hindi yung hypocrite. Hello? Amen. Hindi yung mapagpaimbabaw. Right. Ang hinahanap ng Ama, ang mga tunay na mananamba. Ano ngayon? Tanungin natin. Ano ngayon? Pinag-aralan na natin. Ano ngayon? Ang effort ng mga tunay na mananamba. Nagbigay sila ng the best na magawa nila para sa Diyos. Amen? Ang requirements ng Panginoon, uhaw na uhaw ako sa matatapat na pagpupuri, sa mga matatapat na mga mananamba sa akin, na ibigay mo na. Sabi ng Panginoon, kaya nga sabi nga sa Psalm 37, delight yourself unto the Lord, and He shall give you the desires of thine heart. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay ko ang nasa ng iyong puso. Nagpakaligaya na tayo! Ayos na! Na-impress na! Nakuha ka ng Panginoon! Eto na ngayon mga kapatid, ang next verse na ang sabi, sapagkat ang sinuwang humihingi, tumatanggap. Wow! Hallelujah. Amen! Bakit ka ma-stress? Bakit ka ma-depress? Sino nangako? Sino may sabi? Panginoon natin. Amen.
Alam niyo po, ang Panginoon natin, alam niyo po mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi po matitiis ang ating kalagayan. Ang ating Panginoon mapagmalasakit. Thoughtful concern ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga kapatid, sapagkat ang sino man humingi ay tumatanggap. At ang mahahanap ay mga kasusunod. At ang tumutuktok, binubuksan. Hallelujah. Hallelujah. Ay ngayon, maganda ang motibo natin. Ang ating Diyos natin, mga kapatid. Ha? To worship God in spirit and in truth. Amen. Tanong. James chapter 4 verse 3. Nagsihingi kayo at hindi kayo nagsitanggap. Aba? James chapter 4 verse 3. Nagsihingi kayo, ngunit hindi kayo nagsitanggap. Iba kasi ito mga kapatid. Ituloy natin ang praise. Nagsihingi kayo at hindi kayo nagsitanggap sapagkat masama ang inyong hinihingi upang gugugulin ng inyong sariling kalayawan. Hindi mo talaga matatanggap ang approval ng Panginoon. Amen? Pero maganda yung motibo natin, attitude natin mga kapatid. Hindi masama. Right. Amen. Kaya hinihingi tayo mga kapatid sapagkat nakita ng Diyos ang ating puso. Maganda yung ating hinihingi. Hindi pang sarili, para sa kaligayahan ng lahat. Amen. Ha? Amen po ba mga kapatid? Amen. Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Dalawang verse pa lang, may apat pa, pero huwag na natin pakatagalan mga kapatid. Susunod naman. at least nabigyan tayo ng aral naman. Nakuha natin mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon. Kasi mga kapatid, the greatest knowledge is to know the will of God. Greatest knowledge. Ngayon, mga kapatid, natuklasan natin may panibagong knowledge. Amen? Amen? Kaya mga kapatid, na-educate na tayo ngayon. Wow! Wala akong pakialam. Sa aking katabi. Wala akong pakialam kay brother and sister. Kahit maglulupasay ako dito. Kahit anong gagawin ko. Dahil ang motibo ko, to worship God. Palakpakan natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Come on, come on, come on, come on. Praise God. Woo! Hallelujah. 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 Yes. Sa Diyos mo sasabihin ang problema mo. Lumapit tayo mga kapatid to worship God. Asahan ika'y hindi nabigo. Sa hirap at ginawa, tawagin mo lamang, di ka mabigo. Kapag nasasaktan ka, hirap ang susunod. Kahit may tayo ka, ay huwag kang tatago. Sa hirap at ikaw, tawagin mo lamang, di ka mabibigo. O kaibigan mo siya, kaibigan. Sino ba ang tutulong sa'yo? Di ang kaibigan mo, kaibigan mo ang Diyos. Ngayon
is gawin lamang natin ang ating tungkulin sa Panginoon. Tiyak kung ano man ang iyong pangangailangan, may inihanda na po ang Panginoon. May inihanda na po nakasagutan ng Panginoon, mga kapatid. Yes, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa kilang Diyos na ikaw po nagsalita sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Natuto po kami, Panginoon, at binuksan niyo po ang aming mga isipan. Kapag ka ikaw, Panginoon, ay aming mapaligaya sa tuwing kami pumupunta rito na walang ibang intensyon at motibo, walang ibang iniisip kundi kung papaano ka, Panginoon Diyos, ma-worship. Paano ka namin sambahin ng aming buong puso? Paano ka namin sambahin ng aming buong pag-iisip? Paano ka namin sambahin ng buong lakas? At kung nagawa na po namin, Panginoon, meron po kayong pangako. Lumapit kayo sa ating wika ng Panginoon. Kayong lahat na napapagod, kayong lahat na may pangangailangan, kayong lahat na may mga problema, meron akong kasagutan sa lahat ng iyong hinanaing. Meron akong inihanda na solusyon para sa inyong lahat. Kailangan lamang natin, mga kapatid, ma-impress natin, matuwa ang Panginoon sa ating buhay. Kahit ilang sandali, ilang oras lamang tayo naririto, mga kapatid. Pero nakapag-desisyon na po tayo. Ang ating isipan ay nabuksan na. Ang ating puso ay handang-handa na para ikaw, Panginoon, ay paglingkuran anumang mangyayari. Walang sinumang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pagmamahal, Panginoon. Walang sinumang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin kay Kristo. Ang kapighatian ba? O ang kahirapan? O ang pag-uusig? O ang taba? O ang panganib? Gaya ng nasusulat, we are more than conquerors through Him that loved us. Hallelujah! Salamat, Panginoon, dahil sa inyong dakilang pagmamahal at ang pagmamahal na yan ay iyo pong itinanim sa bawat puso ng iyong mga anak. Kung magkagayon hanggang kamatayan, Panginoon, hindi po kami hihiwalay sa iyo dahil ang iyong pag-ibig, Panginoon, unconditional love. Yan ang po ang aming naramdaman ngayon kung papaano ibinigay mo ang iyong buhay alang-alang sa amin, kung papaano mo kami minahal ng gayon na lamang, gayon din naman, Panginoon, ang magiging pagmamahal namin sa inyo. Dahil at the end of the day, saan po ba kami pupunta? Sino ang daan, ang buhay at katotohanan? Wala na pong naghihintay na magandang kinabukasan sa daigdig nito, kundi sa piling mo lamang, Panginoon, meron kang assurance. You are the way, the truth, and the life. Kaya, wala pong mangyayari sa amin kung kami po, Panginoon, ay hihiwalay sa iyo. Ikaw ang buhay. Ikaw ang lahat.
Liligawin nga Master Charity na pangunahan tayo sa pagtatapos ng ating gawain ngayong tanghali. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na yung pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo sa aming buhay. Salamat sa paggagabay niyo sa amin mula Lunes hanggang Linggo. Sa isang buong pag-iingat, Panginoon. Ganon din po sa pagpo-provide ng pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon. Anumang klaseng hanap buhay meron sila. Mga pinagkukunang pinansyal, Panginoon, i-bless niyo po sila na hindi maging hadlang ang mga paghahanap buhay, na hindi makadalo sa araw ng pananambahan, Panginoon. Dahil ang aming matatapat sa pagsamba. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Panginoon, ang buhay, hininga, kalakasan ng lahat ng ito ay nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Dahil kung hindi na kami makakahinga, tapos wala pa kami sa inyo, paano na lamang ang aming kaluluwa? Panginoon, sa mga kapatiran na wala sa araw na ito, ano man ang mga kadahilanan na bakit hindi sila nakadalo, gabayan niyo po sila. Nasa susunod na linggo na makadalo sila sa pagsamba. Dahil Panginoon, ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming pupurihin habang kami nabubuhay. Salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan sa tanghaling ito na nakapagbigay kalakasan sa bawat isa na siya naman magiging gabay sa isang buong linggo naman na pagpagbaka sa aming buhay. Panginoon, salamat po ng marami. Salamat sa kabutihan dahil kung wala po kayo, wala at kami magagawa. Sa pangalan ni Jesus. Palagpagan po natin ang